Mukhang nagkaroon yung tinatawag na steal of the draft itong San Miguel sa pagkakuha dito kay Chris Miller. Sasabihin ng ibang matanda na to sa edad na 32 pero ang importante dito ay yung eksperyensya na binibigay nitong si Chris Miller dito sa lineup ng San Miguel. At matitiyak natin na maganda ang magiging contribution nito dahil ito isang 3-point shooter. At yan naman talaga ang kinakailangan ngayon ng kupunan ni Coach Leo. Alam natin na ang sikreto dito ng San Miguel ay pinapanigiran nila si Junmar Fajardo ng mga 3-point scorers. At yan naman talaga ang magagawa nila kapag let's say bigyan nila ng tsansa na maka-score ng mga 3 points itong mga magagaling nilang players. Itong addition ni Chris Miller, ang magiging question na lang dito hindi yung talent niya. Alam natin na magaling sa 3 points itong si Chris Miller. Ang magiging question na lang paano to bibigyan ng playing time dahil yung position nitong si Chris Miller parehas dito kay Lassiter, kay Don Troliano at kay Jeron Teng. So yan ang magiging problema ng San Miguel. Paano nila bibigyan ito lahat ng mga minuto. So kinakailangan siguro ang San Miguel ay bigyan at least ng opportunity ito si Miller. Baka mas maganda ipakita nito kay Jeron Teng. Ang problema kasi sa San Miguel ang lalim na ng kanilang roster. Kaya nga kung kukuha pa sila ng katulad ni Miller, problema talaga dyan kung paano magagamit. Alam nga natin, andyan na to si JM Calma, mahusay na player. Hindi naman nabibigyan ng minuto dahil doon sa center slot ng San Miguel. Of course, alam natin, andyan si Fajardo at si Tautua at itong si Roddy Brondial. Kaya dito natin makikita ngayon kung ano ang gagawing adjustment ng San Miguel para mabigyan ng minuto itong si Chris Miller. Dahil mukhang sayang naman kung hindi siya magagamit ng SMB. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na itong pagkuha ng San Miguel kay Chris Miller magiging isang malaki tulong niyan para dito sa kagustuhan ng San Miguel na mag-champion ulit. Ito namang Phoenix Fuel Masters ang ganda nung nangyari sa kanila dito sa nakaraang draft dahil nakuha nila itong si Will Gosum kahit na number 8 pick sila. Alam natin na maraming bumatiko sa Phoenix doon sa pag-trade nila doon sa number 2 pick dahil yun daw nawala na yung chance nila na makakuha ng big man. Pero akalain ba naman ninyo na available pa si Will Gosum doon sa pang number 8 slot? So syempre yan ang kinuha ng Fuel Master. So parang hindi nila pinamigay yung kanilang number 2 pick. At ang nangyari, nadagdag pa doon sa lineup nila itong si Brian Santos. Tandaan din natin, nakuha nila si Evan Nelly doon sa isang 3-team trade. So biglang dumakas yung lineup nitong Phoenix Fuel Masters. Meron ka ng Will Gosum, Kai Balungay at Jason Perkins doon sa front court mo. At doon sa backcourt, nandiyan na itong si Evan Nelly kasama si Tyler Teo at si Richie Rivero. So biglang lumalim yung lineup nitong Phoenix Fuel Masters. At syempre tumutuwa dyan itong si Coach Willie Wilson. Nakuha na niya yung player na kanya kinakailangan para sabihin nating defend dito sa mga big men sa liga katulad ni Fajardo. Kaya yan ang dahilan kung bakit sa tingin ko magiging isa ng at least magkakaroon na chance sa playoffs itong Phoenix Fuel Masters ngayon. Alam natin na ang kulang sa lineup nila dati talaga ay yung big man. Pero ngayon nandiyan na itong si Will Gosum. Mukhang nasolusyonan na yan kahit papaano ditong si Coach Willie Wilson. At sa ngayon dito talaga natin masasabi na itong independent team na ito mukhang papalag na. Kaya itong Phoenix Fuel Masters masasabi natin na magiging isa sila dito sa mga magaganda ang pinapakita talaga sa darating na draft. Kaya nga sigurado na ito ang magiging isa dito sa mga sabihin nating highlight sa darating na season kung papaano yan hahawakan at sabihin nating mapapaganda ang laro nitong Phoenix Fuel Masters sa ngayon.